Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Wel Camia mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Glory be to the Father alone, to God alone. Ito po yung mensahe ng awitin na atin pong pinakikinggan sa Tinig ng Pag-asa. Ang kaluwalhatian, ang karangalan ay para po sa Diyos lamang. Sa umaga pong ito, ang atin pong pag-aaralan ay matatagpuan po natin sa sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Yung first letter ni Paul kay Timothy chapter 6 verse 7. Ayan po. Pinamagatan ko po itong nothing in, nothing out. Ayan. So, ang sabi po ng talata, babasahin po natin. Sabi po, for we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. Alam niyo po, mga minamahal na mga magulang at mga kapatid, ito po ang katotohanan sa lahat ng bagay dito po sa mundo. The passing and transient nature of fallen humanity on a cursed earth is restated in many passages in the Bible. Ang mundo pong ito will pass away. Everything will pass away. Sabi po ng Bible, kung kayo po ay palabasan ng banal na kasulatan, ang sabi po ng Biblia, the grass withers in the field and is soon cast into the furnace, while the beauty of a flower quickly fades away. Lagi po nating mababasa yan sa Bible, ang katotohanan na ang mga damo sa field, lahat po yan ay malalanta, yung bulaklak, sumibol po yan. Ngayon, napakaganda, bukas makalawa, wala na rin po iyan. The present heaven and earth are also transient, and will one day pass away. For the things which are seen are temporal, but the things which are not are lasting and eternal. What is essential is invisible to the naked eye. Sabi nga, yung mga bagay na essential hindi nakikita eh. Pero yung mga bagay na nakikita natin, yung mga bagay na nasa ating harapan, even this heaven and earth are all transient. Yan po yung katotohanan. Kaya makikita po natin maging ang ating mga katawan, hindi raw natin mamanahin ang katawang panlangit hanggat nandito tayo sa katawang panlupa. Ang katawang panlupa ay temporal at papalitan ito ng tinatawag na immortal. No po? At yun po ay nakatala sa banal na kasulatan at lahat ng bagay dito sa mundo. Even wealth and riches are not forever. The crown and the rulers and their scepter of authority will not endure. Anumang kapangyarihan, anumang posisyon, anumang tinataglay mong glory ngayon dito sa lupa, lahat yan ay lilipas. Kaya kung kayo may kapangyarihan ngayon, i-enjoy nyo na yan. I-enjoy yung kapangyarihan ninyo. Gamitin ninyo kung anong gusto nyo gamitin. Bahala kayo. But the reality is, soon, lahat ng ito'y lilipas din. We live in a perishable body, and the peace and security for which men seek so earnestly is short-lived and will be gone. The earth mourns and is withering away, while people is exalted positions will ultimately fade away. So nothing in, nothing out. Dumating tayo sa mundong itong wala tayong dala. Aalis din tayo sa mundong itong wala tayong bit-bit na anuman. So the truth of the transient nature of God's creation is not designed to bring us to the brink of despair. Bagamat alam natin ang katotohanan na lahat ng bagay ay lilipas, lahat ng tao ay mamamatay kung hindi pa babalik ang Panginoon, lahat ay tatanda, kukulubot ang ating mga balat,
Ibig sabihin po, lahat ay lilipas, hindi naman dapat nating ikalumbay. Hindi po natin dapat ikabigat ng kalooban. Kasi iyon naman po ang realidad. Ang bagay na ito dapat kumuha ng ating atensyon at turuan tayo na ang impermanence of this life, the futility of chasing after the wind, and the fleeting value of material possessions and elevated positions ay hindi dapat maging prioridad ng ating mga buhay. Na anumang mga bagay na material na siyang hinahabol ng bawat isa sa atin, ay sandali nating pag-isipan, pagbulay-bulayan. Ito ba talaga ang dulong bahagi o pinakamahalagang bahagi ng buhay ng aking pagkalalang o dahilan ng aking pagkalikha? So, ano po ang dapat na maging pananaw natin sa bagay na ito? It is to teach us that we have nothing of which to boast in and of ourselves. Na wala tayong dapat ipagyabang, ipagmalaki tungkol sa ating mga sarili. Sapagkat ang sabi po, for we have brought nothing into the world and we can take nothing out of it. Yan ang realidad. Walang iniwan niya sa isang sanggol na bagong silang. A tiny baby or tiny babies born into this world with nothing. Not even a covering for his little naked body. Ang covering po ng baby doon sa sinapupunan ng nanay, yung tinatawag na inunan, yung kanyang pagkakabalot na nasa loob ng tubig, pag nabasag po yung water bag na yon, na po completely ilalabas ang sanggol with nothing. With nothing. And although a wealthy man may be buried with great pomp and circumstance in a jewel-encrusted coat and laid in a costly granite tomb na nakalagay sa isang mamahaling casket made of whatever materials you want, this is still a statement of the fragility rather of life. For everything he owned remains behind. Kaya kahit anong gawin, kahit isama mo sa bilangguan yung paborito niyang Lamborghini, kahit isama mo sa bilangguan sa libingan, yung pinakamahal niyang damit, pinakamarami niyang alahas, iiwanan pa rin yon sa lupa. Mga minamahal na mga kapatid, while worldly riches are not evil and can be put to good use during the course of man's life, death is the great labeler. Bagamat hindi masama ang kayamanan, mga kapatid. Sino bang ayaw yumaman? Sa buong panahon ng ating mga buhay, kailangan natin ng pera. Kailangan natin ng magagasta sa mga pangangailangan. Kaya mabutit, kaya masama, kailangan niyang pera. Pero mga kapatid, alam niyo po ba, ang kamatayan ang pinaka-leveler ng lahat. Ang kamatayan ang nagpapare-parehas kay mayaman, kay mahirap, kay walang pera, kay meron, kay may pinag-aralan o wala. Ang nagpapantay-pantay sa bawat isa ay ang kamatayan. For it teaches the vital lesson that we were born into this world with nothing and we cannot take anything we accumulate between birth and death with us. Ngayon, ang tanong, sumpa ba ang kamatayan? Hindi. Death is also a gracious tool that God uses to cause men to search truth and life. To search for truth and life. Na alam naman natin, natatagpuan lang natin yung katotohanan saan? Sa ating Panginoong Hesukristo. Siya ang ating tagapagligtas. And we can only found Jesus by faith na po as our Lord and Savior. The Apostle Paul knew that seeking after the glittering prizes of life and accumulation of riches can often lead us into temptation. Nagiging trap ito
sa ating mga buhay. Natatrap tayo ng materialistic mindset. At kapag natrap ka na ng materialistic mindset, apektado rin ito kung papaano mo paglilingkuran ng Diyos. At ito po ay evident na evident. Kapag ang pastor materialistic minded, ang iisipin lagi yung kanyang sweldo. Kapag ang pastor materialistic minded, palalaguin niya ang simbahan hindi dahil para bigyang kaluwalhatian ng Diyos, kung hindi para sabay sa paglago ng simbahan ang paglago ng kanyang sweldo. Nagiging materyoso, nagiging materialistic. Kaya napakahalaga po ng katotohanan ito para ipaunawa sa bawat isa sa atin, ano ba ang bibit-bitin mo pag namatay ka? Hanggang kailan ka pa ba sa tingin mo mabubuhay? 55 na po ako sa Marso, diabetic po ako, hypertensive po ako, may katarata po ang aking mata, unti-unting lumalabo ang aking paningin, sumasakit na ang aking balakang, aking tuhod. Ini-imagine ko po, hanggang kailan ako? Tatagal pa ba ako ng another 54 years? Hindi na po. Hindi na po. Tatagal pa ba ako ng 20 years? Hindi ko tiyak. Mababayaran ko pa ba itong bahay na amin pong tinitiran ngayon? Hindi po sigurado. Buhay pa ba ako bukas? Walang nakakatiyak. Kaya kung patuloy po ng hahanap buhayin ko, tatrabahuhin ko, gagawin ko, ay may kinalaman tungkol sa bagay na material, nakakaawa po akong nilalang. Kasi iiwanan ko naman lahat ito, nagpapakahirap ako sa isang bagay na hindi ko naman talaga madadala. Paul knew that the love of money is a root of all kinds of evil. And an understanding of the passing nature of the material world is an effective method which God uses to teach us this life-changing truth. Wala tayong dinala sa mundong ito nung tayo isinilang. Wala rin tayong madadala pag tayo ay lumisan. So, understanding that we bring nothing into the world and can take nothing out of it is also a reminder of our daily dependence on the Lord, who has promised to provide for the everyday needs, which He provides in accordance with His riches in mercy. It encourages us to trust Him to fulfill His promises, and it develops an unshakable faith in His Word, while discouraging the human propensity towards self-sufficiency and selfish pride. Kaya mahalaga maunawaan ito, mga kapatid. Kaya dapat sanggol pa lang, nagkakaisip pa lang, nagsisimula pa lang magsalita, nagsisimula pa lang ng ABC, alphabet, inuunawa na ng mga magulang na ituro sa mga anak, anak, wala tayong dala sa mundong ito, wala rin tayong madadala pag-alis. Nang sa ganon, makita ng mga batang magsisilaki ang importansya ng pagtitiwala, complete dependence on God. So to accept that we have nothing about which to boast, help each one of us to realize that without God, we can do nothing. For all we are and all we have and all that has been given to us is from the bountiful supply of God's mercy. Kaya, napakaganda. Marami pong katotohanang encapsulated sa napakaiksing talatang ito. The principle that is encompassed on this verse and is encapsulated in one of the earliest book of the Bible in Job chapter 1 verse 21 ay napakahalagang ating maunawaan. Si Job ang nagsabi, naked I came from my mother's womb, and naked I shall return in my mother's womb. The Lord gives, and the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. The Lord gave, and the Lord has taken away.
Blessed be the name of the Lord. Kaya yung prinsipyo ng buhay na ito na ipinamumuhay ni Apostol Pablo, prinsipyo ng buhay ng katotohanan sa lumang tipan na itinuro sa aral ng buhay ni Job, na dumating kang hubad, aalis ka ring hubad. Amen po ba? So ngayon, bilisan lang po natin ang pag-aaral. Ano-ano ang mga bagay na itinuturo ng prinsipyong ito? Una, kapag ikay magpaplano ng iyong karir, saan natin kailangan ng katotohanan ito? When you are deciding on a career. Don't make money, don't make salary and benefits the only consideration. Wag na wag ka mga kapatid na maghahanap ng trabaho para lang sa pera, para lang sa sweldo, para lamang sa benepisyo. Put this label at the top of every job offer. Nothing in, nothing out. Kaya bago ka mag-apply, bago ka humanap ng karir, titingnan mo kung papaano mo maluluwalhati ang Diyos sa bagay na yon. Kung papaano mo mabibigyan ng glory ang Diyos doon sa bagay na yon. Hindi po sariling karir lamang para sa pagkita ng pera, para sa sweldo at sa mga benepisyo. Kung hindi dito ba sa bagay na ito, maluluwalhati ko pa ang Diyos. Sa karir ba na pipiliin ko, makakatulong ako sa advancement ng kingdom ng Diyos? Magagamit ba ako sa paglilingkod sa Panginoon? May oras pa ba ako para sa Kanya, sa Kanyang kaluwalhatian? Kasi papatayin mo ang oras mo. Uubusin mo ang oras mo para sa karir mo. And at the end of the day, wala ka namang madadala. Alam niyo po mga kapatid, when it comes sa sipag, isa na po sa maipagmamalaki ko ang misis ko. Lahat po ng nakasama ng misis ko sa trabaho, makapagpapatotoo niyan. Wala pong panahon na ang misis ko nag-aksaya ng oras. Ewan ko po, talaga po yatang built-in sa kanya yun eh. Kahit na po anong paalala ko, talaga kong hindi mapigil eh. Yun po ay nanonood ng telebisyon, nakasalang ang labahin. Ano po? Habang nanonood ng TV, nag-exercise, na po. So wala siyang oras na sinasayang eh. Talagang kung sa sipag at sipag din, sa trabaho po, ubod ho ng sipag nun. Minsan nga ho matapos lang ang ginagawa, hindi na po nagbe-break time yun eh. Ano po nangyari? Tinamaan po ng sakit yung misis ko. Pagtama po ng sakit niya, kailangan po niyang mag-undergo ng series of treatment, chemo, radiation. Saglit lang napalitan siya doon sa pwesto niya. Saglit lang, may kapalit na siya doon sa trabaho niya. Nakuha niyo po mga kapatid. Yung ating pong mga hanap buhay, kaya kang palitan kahit 3. Kaya hindi ko sinasabing magpakatamad kayo. Hindi ko po sinasabing dayain nyo kumpanya. Hindi ko po sinasabi mga kapatid na mandaya kayo sa oras at magpakatamad. That is not the point of the message. Ang punto rito mga kapatid, sa pinili mong karir, kahit ibigay mo ang lahat mo dyan, at the end of the day, nothing in, nothing out. Alam niyo po, ito nga madalas naririnig ko doon sa mga nasa hospital eh. Yung mga may karamdaman, yung ang buhay ay talagang nasa dulong bahagi na ng buhay. Pag tinatanong kung meron pa ho ba kayong gustong ibilin, meron pa ho ba kayong gustong gawin, o minsan tanungin natin, kapag kayo ho ba'y nakalabas ng hospital na ito, ano po ang una ninyong gagawin? Wala po ako narinig doon na paglabas ko, babalik ako sa trabaho ko, sabik na ako sa aking trabaho. Wala pong ganun. Madalang po yung ganun. O kaya papasok ako sa opisina, o kaya yung business ko. Alam niyo po, para sa mga taong maiksi na lang ang buhay, those things doesn't matter. Talagang, ang hinahanap nila, yung bang bagay na sa tingin nila ay napaka-importante, higit kesa dun sa kanilang karir.
So mahalaga po itong katotohanan ito, nothing in, nothing out, no, sa pagpili ng inyong karir. Amen? Pangalawa, when you want something too much. Alam niyo po kaming pamilya, every year meron po kaming exchange gift. Yung pamilya ko, yung mga anak ko, tsaka si Dang. Every year meron po kaming mga wish list. Isinilista po yun, Nobyembre pa lang ho yun nakabunutan na kami kung sino yung aming bibigyan ng regalo para sa taong ito. At meron po kaming bulletin board, isinusulat namin doon yung una mong kahilingan. May option naman, meron din pangalawa para yung magbibigay sa'yo, may option kung ano yung ibibigay mo sa kanya. Ako po sa taong ito, nilagay ko lang po, kasi taon-taon hindi po ako nagsusulat Hindi po kasi ako talaga materyosong tao. Hindi ko po alam kung ano yung... Wala po akong hilig. Wala po akong hilig sa mga bagay na material. Kaya wala din po akong hilig sa regalo. Po, yun po, lagi naman po naririnig nyo yan. Hindi po ako mahilig sa regalo, magbigay at tumanggap. Yun po. Kasi hindi ko po language talaga yun Hindi po ako mahilig tumanggap ng regalo, kaya hindi rin ako mahilig magbigay ng regalo. Kaya taon-taon, walang nakasulat doon. Yung nakakabunot sa akin, hirap na hirap. Pabibigay ko sa iyo. Ano pabibigay namin sa inyo? Ngayong pong taon na to, nagsulat ako. Ang nilagay ko lang po yung cellphone case. Sabi ng mga anak ko, Tay, yan lang ba gusto nyo? Sabi ko, sa akin okay na yan. Kasi kailangan ko ng cellphone case. Yung aking cellphone ay walang case. Kung bumagsak baka mabasag. So, nagsulat po ako. Ngayon mga kapatid, sa buhay natin, meron tayong mga bagay na gustong-gusto Yung talagang gustong-gusto natin. When we want something too much, ang tendency ron, magkaroon ka ng desire to covet. Naguugat yung greed to get a grip on your heart. So, when covetousness and greed get a grip on your heart, loosen its deadly hands by putting this label on the object of your desire. Whatever it is. Si Dang, hindi marunong magmaneho yon, pero ang pangarap niyang kotse, BMW. Noon pa yon, nasa Pilipinas pa kami, ang pangarap niya, gusto niya magkaroon ng BMW. Pero ako po mga kapatid, hindi po ako nangarap ng brand ng kotse, tatak ng kotse, o anumang itsura ng kotse. Basta sa akin, umaandar, nahihatid ako sa gusto kong puntahan, that's it. Pero ang misis ko, hindi naman po siya yung tipo na dahil gusto niya ng BMW, mangungutang para lang magkaroon nun. Hindi Hindi po kami gano'n. Nagkakaunawaan po kami ng misis ko na kung ano yung prioridad ko, ano yung kailangan, yun po yung amin pong bibilihin. Pero alam niyo po ba yung prinsipyong yan? When you want something too much, ano nangyayari? Gagawin mo ang lahat para makuha mo yun. At yung iba pumapatay. Yung iba po nanggagahasa. Yung iba po gumagawa ng masama. Makuha lang yung bagay na yun na gustong-gusto niya. Pero alam niyo ba mga kapatid, makakaiwas tayo doon. Kung yung bagay na gustong-gusto natin ay lalagyan natin ng label na nothing in, nothing out. Di ko alam kung makakatulong ito na baguhin yung pananaw mo ngayon tungkol sa material na bagay. Pero subukan mo lang. Isipin mo yung bagay na pinakagustong-gusto mo, tapos ilagay mo yung label doon na nothing in, nothing out. Tingnan natin kung ano magiging epekto nito sa buhay mo. Ang pananaw na ito, mga kapatid, ay magpapalaya sa atin sa pagkagahaman, pagkagusto natin sa mga bagay-bagay. Kasi po ang realidad, hindi naman natin to madadala. Amen po ba mga kapatid? Susunod po. When you get something you've always wanted. When you get something you've always wanted, yung kanina hindi mo pa nakukuha. Gustong-gusto mo. Ang problema naman ngayon, yung nakuha mo na. Halimbawa, nakuha mo yung BMW. Ano nangyayari? Ano dinudulot nito?
Kapag meron kang BMW, nakasabay mo yung karag-karag na kotse, aba, ano dulot ito? Iba ako. Iba ako. Maging sa paglilingkod, sa career, sa ministry. Kung nagsisimula ka pa lang sa ministry, gusto mo, lumaki simbahan, dumami miyembro. Ano ang tendency? Dahil sa kagustuhan ito, you want something too much, you want to grow too much, nagkakaroon ka tuloy ng iba-ibang iba-ibang pagnanasa sa puso mo. Gagawin mo ang lahat kahit na labag na sa sinasabi ng Biblia. Gagawin mo ang lahat kahit labag sa doktrina, sa theology, makikipag-compromise ka, lumago lang. Even to the point of watering down the gospel just to grow. Kaya nga, dapat maging sa ministry, lagyan mo ng label eh. Hindi iyo yan. Hindi mo ministry yan. Kailan ka nagkaroon ng ministry mo? Ministry yan ng Diyos. Ikaw ay instrument lang. Servant. Kaya dapat ilagay mo yun sa label mo. Wala akong madadala sa ministeryong ito. Ang nangyari, eto, lumago. Dumami miyembro. Ginawa mo yung G12. Naku, lumago talaga. Dumami. Ano ngayon ang nangyayari sa'yo? Naku, sagad naman ng yabang ngayon. Gaya ng Bishop Balano. Narinig ko po yung sermon ng Bishop Oriel Balano ng isang araw. No? Pinapagalitan yung mga pastor. Mag-sermon kayo ng maganda. Gandahan nyo, sermon nyo. No? Kung gusto nyo po marinig yun, ipopost ko po yung video ng Oriel Balano na yon na pinagagalitan yung kanyang mga G12, yung primary leader niya. Kasi yung isang primary leader niya nag-resign. Kasi po nagka-COVID, pinagbibintangan nitong Oriel Balano na nahawa ng COVID dahil doon sa babaeng yon. So anyways, problema niya yun eh. Pero when you get something you've always wanted, don't make an idol of it. Do not be too attached to it. Because you cannot take it with you when you go. Si R.C. Sproul nga po, mga kapatid, gano'n nakahusay si R.C. Sproul. Nung namatay siya, wala na rin. Si Calvin nga si John Calvin. Alam niyo po ba, wala nakakaalam ng libingan ni John Calvin? Hindi po sinabi At yung bilin niya po yon. Pag siya namatay, ililibing siya ng lihim. Para yung mga tao hindi alam kung saan siya nakalibing. Kasi alam ni John Calvin na pagdating ng araw, katulad ngayon, maraming iidolo sa kanya. Kung nalalaman po yun, di pilgrimage place ngayon yun. Yung mga naniniwala sa kanyang 5 points, di magpupuntahan doon. At doon po magpipilgrim. Pero salamat sa Diyos, pati yun, hindi niya po ginawa. Kaya ang sabi po, ang label po para kay John Calvin, nothing in, nothing out. Nakuha niyo po mga kapatid. When you want something too much, and when you get something you've always wanted, put a label. Nothing in, nothing out. Susunod, when you lose something valuable. Ito po ang problema kapag nawawalan tayo ng mga bagay na importante sa atin. It may be a well-paying job, an inheritance, or a house. Many of your possessions may be destroyed in a fire or taken in a robbery, but it just got taken away or taken from us a few years earlier than expected. Nothing in, nothing out is the label. Kaya nga po mga kapatid, lagi ko pong pinapaalala yan kapag nagtatalaga ng mga sasakyan Nagtatalaga ng bahay, house dedication, car dedication, at kung ano-ano pa, business dedication. Ang paalala ko sa kanila, lagi ay ang posibilidad na bawiin ito ng may-ari. Kasi tayo ay katiwala lang ng mga bagay na ito. And that includes your wife or your spouse, your children, yung mga taong mahal mo sa buhay, yung magulang mo, mga kapatid mo, magkakamatay tayong lahat. Mawawala po yan sa atin.
Dahil dumating tayo sa mundong ito na wala at aalis tayong wala tayong madadala. Kaya, kapag may nawala, kapag may namatay, lagyan mo agad ng label. Kaya nga po, di ba, lagi pinapaalala kapag funeral service, yung pong sinabi na ito ni Job eh. Yung Job 1:21. Naked I am when I came to this world, and naked I am that will leave this world. At tinapos po ito ni Job ng purihin nawa ang pangalan ng Panginoon. May the name of the Lord be glorified. Kaya, nawalan ka ng mahal sa buhay, na nasa kalungkutan ka, pare-parehas naman po tayo nakaranas na niyan. May nangyari injustice sa'yo, tinanggal ka sa posisyon, tinanggal ka sa pagkapastor, tinanggal ka ng walang hustisya, lagyan mo na lang ng label yan. Nothing in, nothing out. Ganun ho talaga ang buhay, mga kapatid. Hindi natin yan madadala sa ating pupuntahan. At kung saan ka man pupunta, iwanan mo na yung mga bagay na yan at magsimula ka ng bago. Susunod, when you are tempted to do wrong to get more money, kapag natutukso ka na gumawa ng pera, kesa mabuting paraan o kesa masamang paraan, paalalahanan mo ang sarili mo ng prinsipyong ito. Nothing in, nothing out. Sabi nga, is it worth it for something you are going to have to live in a few short years anyway? Gaya ng mga politiko, may mga pera, katakot-takot na pera. Yung iba po, inilalagay pa sa cryptocurrency para hindi matrace ng gobyerno yung kanilang mga pera, o kaya nasa escrow account na hindi ma-detect kung nasan yung mga pera nila, na sila lang nakakaalam. Literally, pag sila namatay, hindi kayang bawiin. Hindi naman nila madadala yun, di po ba? Kaya mga kapatid, ang nag-iisip lang naman ho ng ganitong mga bagay ay ang mga taong walang pagkakilala sa Panginoon. Kaya kung ikaw ay may pagkakilala sa Panginoon na talagang ikay lingkod ng Diyos, lalagyan mo lahat ng label yan. Iiwanan ko yan. May kilala nga ako sa Pilipinas, napakayaman eh. Namatay. Oh. Wala po. Naiwan niya rin lahat ng kayamanan. Tapos pag-aaway-awayan lang, di po ba? Kaya kapag natutokso kang magpakayaman, gumawa ng maraming pera, isipin mo, ano label niyan? Susunod po, when you are deciding what to give to the Lord's cause. Kapag magbibigay ka sa offering, lagyan mo rin ng label. Bakit po? Magiging mas magaang sa iyo ang magbigay kapag ang label na nakalagay dito, hindi ko ito madadala. When you are deciding what to give to the Lord's cause, why not give more of it to the Lord before it's taken by the Lord? Or before God takes you away. Di ba? Minsan may mga pagkakataong ganun eh. Oh? Na-hold up ka. Na-hold up. Di po ba? Nakuha sa iyo yung pera. Di ba naiisip mo pagkatapos na ma-hold up, sana pala binigay ko na lang sa church. Pero alam niyo po mga kapatid, ang dali nating ibigay kapag wala na eh. Pero pag nandyan, prioridad ba natin na makapagdesisyong magbigay para sa Panginoon? Ang reality, hindi naman tayo makapagbibigay kung walang ibinibigay ang Panginoon eh. Tama po ba? So if you have something of what you can consider right now as God's blessing to you, di ho ba, kapag sobra, dapat hindi na yan sa'yo. Ibigay mo na yan para sa Panginoon. Po.
So when you are deciding what to give to the Lord, lagyan mo ng label yan, hindi mo yan madadala. Anytime pwede tayong kunin ng Panginoon. Sabi nga doon sa mayamang hangal, lahat ng inimbak mo, mapapakanino kaya? Today, sabi doon, kukunin ng iyong kaluluwa, yung iyong inipong kayamanan, mapapakanino kaya? Talaga hong ang katotohanan, dumating tayo na hubad, aalis tayong hubad. Ito po ho, when you are complaining about how little you have, wala kang pera, walang ayuda, walang trabaho, pandemic, ang hirap ng buhay, ang taas ng bilihin, ang daming bayarin. When you are complaining about how little you have, we all live the same amount. Nothing we can live, or nothing we can get. Everything will be left behind. Kaya, sana po magandang, di ba, napakagandang reminder sa bawat sa atin. Nothing in, nothing out. Ngayon, ano ang common complaint mo sa buhay ngayon? Ano yung common na reklamo mo ngayon? Tandaan mo, kung mahirap ka man ngayon, hindi mo rin naman madadala yung kahirapan. Amen po ba? Kung ang problema mo ngayon ay kahirapan at hirap na hirap ka na, hindi mo rin naman madadala yan sa kabilang buhay. Iiwanan mo rin yan. Kung papaanong iiwanan mo yung kayamanan, pati na ang lahat ng mahirap, iiwanan mo rin. Kaya nga yung kamatayan, ang great leveler. Ito po ang nagle-level. Pantay-pantay tayo pag tayo ay namatay. The only difference, yung mananampalataya pupunta sa paraiso ng Diyos, yung hindi mananampalataya pupunta sa impyerno. Ganun po lang ang difference. Susunod, when you are planning your latter years. Kapag nagpaplano ka na sa buhay, sa retirement, kailan ka ba nagre-retire? Kailan ka ba titigil? Po? When thinking about retirement, pension, trust fund, inheritance, etc., lagi mong paalalahanan ng sarili mo, nothing in, nothing out. Yes, it is appropriate to plan. Yes, it is good to dream about what you will do upon retirement. But if you label everything with nothing in, nothing out, it will make your decisions much easier and much better. It will simplify everything as far as your living, your lifestyle is concerned. Kaya mahalaga po yan, mga kapatid. And lastly, when you are thinking of judgment, kapag nag-iisip tayo ng paghatol, we check everything at the grave. Ang kamatayan po, ang huling hantungan ng ating lupang katawan. Sabi nga po, nung namatay daw yung multi-billionaire John Rockefeller, his assistant was asked, how much did he leave? Ang sagot noong kanyang assistant, everything. How much did he live? Everything. And that is the reality. Wala tayong madadala. Lahat ay iiwanan natin. Kaya, kung masama ang loob mo ngayon, iwanan mo na yan. Hindi mo rin madadala yan. Kung mabigat ang loob mo, iwanan mo yan. Kung may kalungkutan, iwanan mo yan. Iwanan mong lahat yan. Gusto mong gumante? Let God do the judging. Bayaan mong Diyos ang siyang humatol. Wala naman tayong madadala. Iiwanan natin lahat yan. So, why not print this verse and stick it on everything you have or you want? We brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing.
And while you're at it, maybe put another label beside. Godliness with contentment is great gain. Ulitin ko, magandang label, no? We brought nothing in this world, and it is certain we can carry nothing out. At yung pang isang kapatid na magandang i-print, godliness with contentment is great gain. Lahat ng gusto mo, lahat ng meron ka, ito ang gawin mong sticker. Ilagay mo sa puso mo, sa desire, sa pagpaplano ng latter years, kung ano pa ang gusto mong gawin when you are tempted to do wrong to get money, when you are deciding on what to give to the Lord's cause, when you lose something valuable, when you get something you've always wanted, when you want something too much, and when you are deciding on a career, put that label. Nothing in, nothing out. Saglit po tayong tumungo, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, salamat po sa iyong paalala na dumating kami sa mundong itong wala kaming dala, aalis din po kaming wala kaming bitbit. At dahil po sa katotohanan ito, nawa ay dalahin kami sa mga pagpapasya, sa tamang pagpili ng aming karir, sa mga bagay na ninanasa ng aming puso, sa mga paglilingkod na aming ginagawa, at kung papaano ka namin pagkakalooban ng mga material resources na galing din naman sa iyo. Itulak nawa kami nito, na suriin ang aming mga buhay. Ano ba ang aming mga common complaints? Ano ba yung mga bagay na pinaplano namin binabalak sa buhay ngayon at sa mga susunod na mga araw? Sana po makita namin ang katotohanan. Hindi ito sa amin. Lahat ng ito'y pagpapahintulot at iyong mga pagkakatiwala lamang sa amin. Tulungan mo po kami na magawa namin ito ng naaayon sa iyong kalooban at naaayon sa iyong mabuting pagpapasya. Godliness with contentment is great gain, as you have said it, O Lord. And we will live to that principle. Sa iyo po, Ama, ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Magandang umaga mga kapatid. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Medyo maaga-aga po tayong natapos ngayon. At hindi na po ako tatawagin ng anak ko. Yung bunso ko po mga kapatid, araw-araw ay kinakatok po ako para ihatid ko na raw siya at siya'y late na. Araw-araw po siyang late, no? Kasalanan ko po lagi. So, yan, medyo maaga-aga po tayo. Magbabasa po tayo ng mga comment. Magandang araw po. Babasahin ko po muna yung mga nanood. Ate Agnes Causaren, magandang umaga. Kuya Randy, pagpalain kayo ng Panginoon. Ate Vanji Magnaye, Kuya Eric Maynez, Nanay Flor de Lisa Maynez, Ate Elvie at Kuya Dol Paredes, kapatid na Joms Labongray, magandang araw kapatid. Kay Kumaring Ami Santos ng Caloocan, kay Ate Agi Victa ng Palico, kay kapatid na Raquel Villanueva ng Yorkton, kapatid na Maribeth Eusebio, magandang araw Maribeth, pagpalain kayo ng Panginoon. Ang buong sambahayan po ni Nanay Carmelita Enriquez, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ganon din po kay Ate Cora Dolor, kay Philip Ponsalan, kay Ate Paz Mendoza. Ate Paz, happy birthday po. Tomorrow, ngayon po pala, happy birthday po Ate Del Sauler. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Yan, nanonood po si Ate Del Sauler. Birthday niya po ngayon. 61 ba? O 62 na po Ate Del. Pagpalain po kayo lalo ng Panginoon. Magandang umaga kay Kuya Eddie. Ganon din po, magandang araw kay Kuya Panyo Jato. Magandang araw sa inyo, Kuya Boyet at Ate Yoli Kerubin. Magandang araw po sa inyo. Ate Marie Cruz, magandang umaga po. Kuya Eric Maynez, Kuya Noel Andamo, magandang araw po. Kay Ching Liwanag, Ching, magandang umaga.
Ate Elsa de la Marter, magandang araw po. Kay Tita Mildred Paredes at kay Tito Emay, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Josephine Reyes, magandang umaga. Ate Leslie Tamundong, kay Mark Anthony Asunyo, magandang araw po sa inyo. Nanay Carolina Bukiran, magandang araw po. Ate Mirna Sinfuente, kay Ayi at kay Eric Advincula, pagpalain kayo ng Panginoon. Nanay Belen Olaes, kay Ate LV Pascal, magandang araw po Ate LV. Kuya Reynaldo Alcantara, magandang umaga po sa inyo. Kay Pastor Anver Bawar, magandang araw. Ate Ovi Henido, magandang araw po sa inyo. Ayan. Kuya Henry de la Cruz, magandang araw po. Si Ate Telly at kay Kuya Chirit, good morning po sa inyo. Kay Lily Camyalu, magandang araw. Ganon din po kay Kuya Reynaldo Gonzales, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Julio Toledo, magandang araw. Kay Tita May Libertino at sa mga kapatiran natin sa Aristocrat Restaurant, ganon din po kay Brother Dong, magandang umaga. Kuya Alvin at Ate Virgie de Rapisa, magandang araw. Nanay Felisa Reyes, magandang araw po. Kapatid na Matt Evangelista, ano daw po yung G12? Ito po yung G12, ang salot ng mga ng mga simbahan. Lahat po ng napuntahan nitong G12 wasak. Ayan, kaya po i-search nyo na lang po sa YouTube kung ano yung G12. Search nyo po yung yung Bishop Balano at mapapanood nyo po sa YouTube kung ano yung mga tungkol dyan. Ano po, wala po akong panahon na masyadong talakayin, pero kung gusto nyo pong malaman po yung mga teaching niyan, naku po, heretic po yung mga teaching po niyang G12, yung mga doktrina po niyan. Ganon din po, magandang umaga kay kapatid na Jefferson Bersuela, kay Nanay Carolina Bukiran, kay kapatid na Bok Diloy, magandang araw sa iyo. Ganon din po kay kapatid na Ate Del Magkawas at kay Kuya Ban Magkawas, magandang araw po. Ate Heidi at Kuya Louie Mejia, magandang umaga sa inyo. Kay Dean, kay Rona at kay Diandre at Diandre yung bunso. At saka yung panganay ni ba't ba ako na may mental block? Yung aking apo. Si Dylan. Ayun, si Dylan. Magandang umaga rin po kapatid na William Cor. Dyan sa Steinbach. Pagpalain ka ng Panginoon. Ayan. Pastor Hiliponya, magandang umaga. Ate Evelyn Cameros, magandang araw po. Kapatid na Matt Evangelista, umalis po ako unido dahil po puro sobre at puro panghihingi na lang ang mga ginagawa nila. Tapos kailangan daw may mga nai-invite kasi daw po may pera sa kaluluwa. Kaya daw po sipagan mag-invite at mag-win ng soul. Salamat po, naliliwanagan ako. Ayan, si kapatid na Matt Evangelista. Taga saan po kaya kayo, kapatid na Matt? Ayan, so hindi ko po alam kung totoo naman yung puro sobre-sobre. Ano po? Baka ho yung napuntahan nyo talaga hong medyo hirap na hirap. Hindi ko po alam kung saan yung church na yan. Pero unida daw po eh. Ayan, si kapatid na Matt Evangelista. 65 na pala ang Ate Del Sauler. Yan, happy 65th birthday. Parang kailan lang ho yung nag-celebrate kayo ng 60th birthday ninyo. Ate Charito Quirol, magandang umaga po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ayan, so maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel. Makita po ulit tayo bukas dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.